Nakipag-isang dibdib si Marikik eh. Rahamang gubat. Wala ka talagang pinagbago diyan, Lamitan. Handa kang ipahamak kahit sino. Makuha mo lang ang maitim mong binabalak. Sinunod ko lang ang kagustuhan ng aking Iloy. Mas mahalaga ba siya sa inyo kaysa sa ina ng inyong bagong sandil? Hindi mo na ako mapapangibabawan. Lingayan? Nais kong tanggalin ninyo siya sa kanyang katungkulan. Susundin mo ko, Rahilway, at hindi maaaring hindi. Dahil kapag nagkagayon, nangangahulugan ito na hindi nyo na ako ginagalang. Wala ang aking Iloy. Nasaan siya? Nakaalis na sila. Nagpunta sila sa inyong balay upang kunin ang inyong mga gamit. Lalo na't nakausap ko na sila na maaari na silang tumuloy dito upang may makasama ka. Kung gayon ay susundan ko siya. Hintayin mo na lamang sila rito. Lalo na't maluluto na rin ang pinahanda ko pananghalian. Nais ko sana'y magkasalo tayo. Bitiwan mo ko. Hindi ko nais na ikaw ay makasalo. Kaya talis na ako. Kawal! Sundan niyo ang aking asawa. At huwag na huwag niyong hahayaan na may mangyari sa kanyang masama. Talibang baluwakan mo. Ngunit may hinahanap ako. Hinahanap ko ang aking Iloy. Dalang! Mukhang nag-iisip ka na naman. Naalala ko lang yung napakagandang babaeng nakilala ko nung isang araw. Ah! Naalala ko na siya! Siya yung naabutan kong kausap mo nung isang araw? Tama ka, Pingas. Sino kaya yung hinahanap ng Iloy? Ano kaya ngalan noon? Huwag niyo na pagkaabalahan pag-usapan siya. At hindi naman siya mahalaga. Mabuti pa mauna na ako sa ating balay nang tayo makabalik agad sa puod ni Dato Sagid. Anong ginagawa mo rito, Punong Alabay? Sinadya ko rito para sabihin sa inyo na ligtas ang Ginoo. Buhay pa si Bagani. Paano mo nalaman ito? Nagkita kami sa pamilyahan sa kabilang pulo. Kaya wala nang dahilan upang malumbay ka. Sa iyong pananalita ay tila natutuwa ka na ligtas siya. Ikaw na nagkanulo sa kanya. Sa tingin ko, hindi na babagay na gumamit tayo ng mga ganyang kasangkapan. Kaya't iminumungkahi ko na wag nating sayangin ang mga dala nating bulawan. Batid kong lubos yung nakasanayan ang pamumuhay na walang luho. Walang masama kung maranasan yung kumain sa ganito. Barpa ini. Bagi ang pot, barang ini dan saya akan bayar dengan emas. Kung masasabi ko lamang ang totoong kadahilanan. Ngunit hindi ko rin sinasadya ang nangyari sa Ginoo. Hindi ko rin kagustuhan yun. Naniniwala ako sa'yo. Lalo't ramdam ko ang iyong katapatan. Ngunit ano ba ang tunay na dahilan at pinagkanulo mo ang aking anak? Hindi mo maring kunin yan. Sino kayo? At bakit niyo ako pinanghihimasukan? Siya si Dato Urawon, ang aming pinuno. Kaya umalis ka dyan. Binabalaan ko kayo. Tumalikod na kayo hanggat may panahon pa. Hara. Bayan, Amay. Mawalang galang, Hara. Amaya, mabutit narito ka nang mabatid mo na hinihingi ng Raha na tanggalin ka sa iyong katungkulan bilang punong alabay. Ngunit bakit gagawin ng Raha yun? Wala akong ginawang masama. Batid ko na ang dahilan. Kaya ibig kanyang matanggal. Ngunit anong dahilan? Si Dian Lamitan. Nanggaling sila dito kanina. Ito marahil ang kanilang hiniling sa aking bana. Na ikaw ay tanggalin sa iyong katungkulan. Pulis! Ginoo!
Sino ang mga naglalabang yun? Hindi namin sila mga kilala, Dian ang Tersayang. Ngayon lang namin sila nakita. Tayo na, Dian ang Tersayang. Ayaw namin mapahamak sa gulong ito. Talaang! Talaang! May nanloob sa ating balay. Nawawala ang kampilan ni Dato Bugna. Bakit sa lahat ng gamit pa yun pa ang mawawala? Sa dinami-dami ng gamit natin, bakit kampilan pa ni Dato Bugna ang kanilang kukunin? Pinagdalang kita ng kilala ko ang kampilang ito. Saan mo ito nakuha? Ipinahawak yan sa akin ni Amayo upang malinisan. Iyan daw ang kampilan ng kanyang baba. Mabuti naman at nakuha niya. Saan niya na ito nakuha? Sa balay ni Dalang. At ang anak niyang si Yang Tersayang. Yang Tersayang? Wala nang ibang anak si Dalang. Paumanhin, nakaligtaan kong banggitin sa inyo. Nalaman namin ito nung pumaroon kami sa inyong dating banwa. Naliban kay Amaya, may iba pang anak si Dalang. Wala na akong mahihiling pa, Ayang. Lalo na't maganda ang ating ani. May dahilan upang higit na ako'y maging masaya. Ngunit, wala akong makitang tuwa sa iyong mga mata. Kaibigan ko ang iyong amang Dato. At nang mamaya pa siya ay pinangako ko sa aking sarili na paglilingkuran rin kita gaya ng ginawa kong paglilingkod sa kanya. Magsabi ka, Dato Saghip. Ang iyong asawa? Siya ba ang dahilan na nagkaganito ka? Tama na! Tuko na kami! Humahanga ako sa inyong kaisugan. Sino kayo? At sino ang nintinin? Kaharap niyo ngayon ang inyong hinahanap, Binibini. Kung gayon ay hindi pala ako nagkamali sa aking akala. At kayo? Sino naman kayo, Binibini? Ang inyong tinatanong ay ang asawa ng aming Dato. Siya ang may sakop sa pamilyang ito. Siya ang bago naming Dian. Si Dian Yang Tersayang. Wala siyang pagtingin sa akin. Ngunit ayoko siyang mawala. Ang babae ay tulad ng ating mga tanim. Sila'y umusbong kung hindi pinipilit. Ngunit namamatay kung iyong papabayaan. Kaya minumungkahi ko ang tamang pagkalinga upang ang pag-ibig sa puso niya ay mamulaklak. Susundin ko ang payo mo, Ayang. Kat nais kong makitang umiti sa akin ang aking asawa. Hindi ako makapaniwala sa kahilingan ng ating Raha. Tama ka, Sinis. Ako man, hindi ko nakilala ang ating Raha. Amaya, mabutit dumating ka. Meron tayong pag-uusapan ngayon din. Alam ko na ang nais niyo sambitin sa akin. At hindi ko matatanggap yun. Pinagbibitiw niyo ako sa aking katungkulan. At aalisin niyo ako bilang punong alabay. Ikaw ay hindi pinagbibitiw, Amaya, bagkus tatanggalan ng katungkulan. Hindi mo maaaring tanggihan ang ibig mangyari ng kapunuan. Wala ang karapatang salungatin ang ipinag-uutos ng ating Raha. Wala siyang matibay na dahilan upang ako'y tanggalin niya. Nagigipit lamang siya dahil kay Dian Lamitan na ngayon ay biyanan niya na. Wala kang pakundangan. Ang lakas ng loob mong paratangan ng ating kapunuan.
Ikinalulugod kita makilala Dian yan, Tersayang. Ngayon ko lamang kayo nasilayan dito sa pamilihan. Saang banwa kayo nagmula? At maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Maisog na Ginoo? Ako si Dato Bagani. Nanggaling kami sa banwang hindi kalayuan dito. Bagong hirang na pinuno ng aming banwa si Dato Bagani. Subalit madalas na kaming namimili at nangangalakal sa pamilihang ito noong nabubuhay pa si Dato Bulang. Ganun ba? Susumamo ako sa inyong lahat. Huwag niyo naman ako tanggalan ng katungkulan. Kung nasan man ako ngayon, pinaghirapan ko yon. Lumaban ako ng patas. Ngayon kung susundin niyo ang raha, tinanggalan niyo ako ng dangal. Amaya, hindi ko rin kagustuhan ang hinihiling ng ating raha. Ngunit ikaw lang ay naalala ko. Kung magmamatigas ka at susuway ka sa utos ng ating kapunuan, baka ito pang ikapahamak mo. Iwanan muna ninyo kami upang aming mapagpasyahan kung ano ang dapat gawin. Humihingi ako ng paumanhin kung nakalikha ako ng kaguluhan dito sa inyong pamilya. Naganap na ang kaguluhan. Naway hindi na mangyari muli. Diyan yung Tersayang. Kailangan na nating umalis upang sundan ang iyong ito. Hindi ko nagagambalain ang inyong pangangalakal, Dato Bagani. Ngunit umaasa ako na hindi ito ang ating huling pagkikita. Akin ang karangalan kung tayo muling magkikita at Diyan yan, Tersayang. Hanggang sa muli. Papa! Yang panga mo baka malaglag. Wangis niya kasi ang babaeng nais kong makaisang dibdib. Yun ang pangarapin pa ang Dian. Hindi niyo ba narinig? Siya ang asawa ng datong namamahala sa pamilihang ito. Tayo na. Marami pa tayong bibilin. Ang nais ko lamang sambitin sa inyo, Naunawaan ko, Amaya. Labis ang hinihiling ng ating raha. At 10 ng pamamalakad ko sa kalupunan ng mga babaylan ay kanyang pinanghihimasukan. At higit na masahol doon ay pinakikinggan niya ang mga sulsol ng kung sino-sinong tao lamang. Sa halip na pahalagahan ang iyong naiambag sa puod na ito. Kung gayon sumasang-ayon ka. Kakampi kita. Hindi ba sinabi ko sa iyo, Amaya, sa lahat ng mabuti at matuwid na gawain? Ipagtatanggol natin ang iyong karapatan sa iyong tungkulin. Salamat. Hindi ko kayo pinipilit na ako'y samahan sa balay ng aking iloy. Kaya't kung napapagod na kayo sa pagsunod sa akin, malaya na akong iwan. Hindi namin kayo maaaring iwan, Diyan yung Tersayang. Lalo't nandito pala sa pulong ito ang mga mangatang. Mangatang? Yaong kausap nyo kanina na dating pinamumunuan ni Bulang. Isang biyag na naging tato sa kanyang mga kasamahan dahil sa angkin niyang katapangan. Sila ay mga mangatang na ang tanging kinabubuhay ay mandarambong at pangangayaw. Sinusunog nila ang mga baruto at karakuang kanilang tinatambangan sa dagat. Sinasamsam nila ang mga pananim at alagang hayop ng mga banwang kanilang kinukupkup. At higit sa lahat, kilala silang mabagsik at walang awa pagdating sa sagupaan. Pinapas lang nila kahit ang mga sumusukong kalaban. Huwag mo ang takotin si Diyan yung Tersayang. Kailangan na natin bilisan upang marating sa balay ng kanyang iloy. Kayo na lamang ang sumundo sa aking iloy. Ngunit saan kayo magtutungo, Diyan yung Tersayang? Ako'y lubhang natakot sa inyong mga sinalaysay. Kahit ako muna'y magbabalik sa banwa ng aking bana. Huwag kayo mag-alala. Ako'y mag-iingat.
Kaya tinuutusan ko kayo na kayo'y humayo na at iwan niyo na ako. Nais mo bang tawagin ko mga mabaw upang makapaglaro ka ng trumpo? Huwag na, Iloy. Winaksi ko na ito sa aking isipan ng paglalaro. Dahil hindi na kaya-aya ang nangyayaring kaganapan. Tinutukoy mo ba ang pakikiisang dibdib ng iyong baba kay Marikit? Hindi lamang iyon, Iloy. Narinig ko mula kay Bayang ang paggigipit ni Baba sa punong babaylan. Natatanggalin si Umbo Amaya bilang bunong alabay. Sa aking inuwa, hindi yun makatwiran. Kay bilis mong gumulang at mahinog nitong mga nakaraang araw. Hindi maitatatwang isa ka ng ganap na Ginoo. Ngunit sa paningin ni Baba ko, isang musmus pa rin. Kaya kahit ipahayag ko ang aking salubin sa kanyang pagpapasya, ay hindi niya ako pinapakinggan. May iba na kasing nagmamay-ari ng tenga ng iyong Baba. Yaong mga bumubulong sa kanya ang lumalason sa kanyang isipan. Kailangan nating maging matatag, Banok. Kailangan nating maging mapagmatyag. Pagkat nagsimula na ang laban sa pood na ito. Anong laban ang sinasabi ninyo? Isang laban na kailangan nating harapin bago pa mahuli ang lahat. Lubos akong nagagalak sa mabilis mong pagtugon sa aking kahilingan, Kapunuan. Pinatunayan mo lamang ang iyong pagpapahalaga sa akin bilang Iloy ng iyong bagong asawa. Naway masiyahan si Marikit sa aking ginawa. Tinitiyak ko na malulugod ang aking pamangkin kapag nalaman niya ang balita tungkol dito. Kapunuan, ipinaabot ko na sa ating alabay ang inyong ipinag-uutos. Subalit tumanggi siyang magbitiw sa kanyang tungkulin. Tumanggi ka? Lapastangan kang talaga. Ipagpaumanin niyo ang aking kalapastanganan, mahal na Kapunuan. Ngunit karapat-dapat ako sa aking tungkulin. Hindi ako nanlamang at pinaghirapan ko kung nasaan man ako ngayon. Wala akong ginagawang kasalanan upang parusahan mo. Kaya't mawalang galang muli, hindi ako magbibitiw bilang alabay. Hindi ka pa man ganap na babaylan, napuno na ng hangin ang iyong ulo. Kung sa bagay, ganyan naman talaga kayong mga uripon. Kaunting karangalan ng inyong mata mo, akala mo kung sino na kayo. Ito ang iyong tandaan, Amaya. Kahit kailan, hindi ka magiging punong babaylan. Sapagkat ang mga katulad mong uripon ay nilikha upang tapak-tapakan naming nakatataas ang katayuan. May karapatan si Amaya na ipaglaban ang kanyang katayuan. Pagkat siya ay marangal at maaasahang alabay. Malaki na ang naiambag niya sa ating puod at hindi katulad ng mga taong nanghahamak lamang sa kanya. At kung mayroon man karapat-dapat na apak-apakan, na yun ang mga taong patalikod kung lumaban at ganid sa kapangyarihan. At anong uri ka ng asawa? Pipiliin mo pang kampihan ang isang lapastangan na sumusuway sa iyong asawa? At ngayon, magtataka ka pa kung bakit naghanap ng bagong sandil ang Ra. Gayong sa inaasal mo, ay pinapakita mo lamang at pinapatunayan na hindi buo ang iyong pananalig sa kanyang kapasyaan. Katuwang ako ng aking bana sa lahat ng mahalagang pasya na kanyang binibitiwan.
Salungat ako sa kanyang pag-uutos pagkat batid kong pinilit ninyo lamang siyang gawin yun. Ang iniisip namin ay ang kapakanan ng buong puod. Kaya namin hinikayat ang Raha na pagbitiwin si Amaya. Sapagkat ang isang uripon na tulad niya ay hindi karapat-dapat na maging punong babaylan balang araw. At paano ka nakatitiyak na hindi nga karapat-dapat si Amaya? At paano ka nakatitiyak na siya ay karapat-dapat? Tumigil kayo! Hindi na ako natutuwa sa pagtatalong ito. Kaya tapusin na natin to ngayon din. Mahal na kapunuan, may paraan upang malaman natin kung karapat-dapat o hindi na maging punong alabay si Amaya. Anong paraan ang iyong tinutukoy, punong babaylan? Kailangang patunayang muli ni Amaya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapailalim sa pagsubok. At kung malampasan niya ito ang magtatakda ng kanyang kapalaran kung siya ay nararapat na maging babaylan. Isang malaking pag-aaksaya ng panahon ang iminumungkahi ng punong babaylan. Hindi ako sumasang-ayon. Sa tingin ko ay ito'y nararapat na gawin. Wala ka naman dapat ipangambala, Mitan. Pagkat kung hindi ka naniniwala sa kakayahan ni Amaya, wala ka naman dapat ikatakot na magtatagumpay siya. Hindi ba? Sapat na ba ang mga ito bilang pabaon sa ating paglalakbay? Sapat na, Dato. Kung ganun, tayo na. Dato Bagani! Dato Bagani, sandali lamang. Hindi yan niyang Tersaya. Ano kailangan mo sa akin? Kung inyong papahintulutan, nais ko muna kayo makausap ng sarili nanay. Narinig niyo ang mahal na diyan. Iwan niyo muna kami. Tayo na. Ngayon, maaari mo na bang sabihin kung ano ang iyong pakay sa iyong pagsunod sa amin? Kailangan ko ng iyong tulong, Dato. Anong tulong ang may paglilingkod ko sa iyo? Nais kong hilingin ang iyong tulong na paslangin ang aking bana. Patas at makatwiran ang mga iminungkahi ng punong babaylan. Kung kaya't pumapayag ako na sumailalim si Amaya sa mga pagsubok. Kung malalampasan niya ang mga pagsubok na ito, ay kikilalanin ko siyang karapat-dapat nga sa kanyang tungkulin. Ngunit sa sandaling siya ay mabigo, ay agad siyang tatanggalin sa hanay ng mga alabay at babaylan. Daghang salamat, dakilang kapunuan. Sumasang-ayon ako na dumaan sa pagsubok si Amaya. Kung ako ang magtatakda ng mga pagsubok na kanyang pagtatagumpayan. Ano ang karapatan ni Dian Lamitan ng magtakda ng pagsubok gayong wala siyang nalalaman tungkol sa pagiging babaylan? Ang kapatid ko ay mataas ang karunungan. Sapagkat binukod pa siya, hinasa na siya maging sa aralin tungkol sa pamumuhay at pamamalakad ng iba't ibang tao sa banwa. Kung kaya't kahit hindi siya isang babaylan, batid ng kapatid ko ang inyong katungkulan. Kaya niyang ibigay ang itatakdang pagsubok kay Amaya. Hindi ako naniniwala sa inyong minumungkahi. Pagkatiyak kong pahihirapan ninyo lamang ang punong alabay. Wala akong nakikitang masama roon, Lingayan. Upang lalong mapatunayan ni Amaya ang kanyang kakayahan. Kaya't pumapayag ako na si Dian Lamitan ang siyang magtatakda ng mga pagsubok na pagdaraanan ni Amaya. Maraming salamat sa iyong tinuran, mahal na kapunuan. Daghang salamat. Hindi ito ang unang pagkakataon na niligtas mo ang buhay ko sa kagipitan. Tunay na busilak ang iyong kalooban, mahal na Hara. Kaloob kayo ng mga diwata kay Amaya. Sa ninyo na lamang ako pasalamatan kapag nagampanan ni Amaya ang kanyang mga pagsubok.
Pagpalain ka nawa ng mahal na laon. Hangad ko ang iyong tagumpay. Tagang salamat muli. Baka sa iyong mukhang pangamba, Amaya. Tama si Haralingayan. Tiyak kong labis akong pahihirapan ni Dian Lamitan. May kapit ka pang gagabay sa'yo. Wala kang dapat ipangamba. Naihibang na ba ang aking kaharap? Kung nasisiraan ka na ng bait, Binibining, layo mo na ako at huwag mo na akong gambalain pa. Malinaw at nasa wasto ang aking pag-iisip. Batid ko ang katotohanan. Naw ikaw ay pinuno ng mga mangatang. Isang maisog at mabagsik na datong katulad mo lamang ang maaring pumaslang sa aking bana. Hindi ko aakalain ng isang katulad mo ay may kakayahan na magnayas ng ganito sa kanyang bana. Kung meron na akong dapat tulungan, yun ang iyong kabiyak na nais mong pagtaksilan at talikuran. Sa masamang babae, ganyan ba talaga kayo lahat? Handa kayong ipagkanulo ng walang awa ang mga lalaking nagmamahal sa inyo? Katulad ka lamang ng isang babaeng kilala ko. Hindi ka dapat bigyan ng galan. Hindi ako nagtataka na sa mga sandaling ito ay gumagana na ang iyong isip at binabalak ang pagsubok na ibibigay sa punong alabay. Tama ka, Umbo. Walang ibang laman ng aking isipan kundi ang bagay na yon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong balak? Hindi pa buo ang aking mga balak, Umbo. Pero natitiyak ko sa'yo na ang mga ibibigay kong pagsubok kay Amaya ay yung mga pinakamahihirap na kahit pinakamagaling na babaylan ay hindi magagawa. Pasusukuin ko si Amaya. Hindi siya magtatagumpay. Nang makitang muli si Dalang at si Bugna, ay walang ibang anak si Dalang. Ang ibig sabihin, hindi anak ng iloy ko silang tersayang. Maghanda kayo. Pagkat may magaganap na pangyayari ang mga sandali. Kung nais mong kubkubin ang aking puod, kailangan mo muna akong paslangin. May darating na saklolo sa atin at ililigtas tayo mula kay Dato Sangre. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang gustong pumaslang sa akin. Marikit, anong nangyayari, anak? Huwag kayong maingay, Iloy, dadamantan. Pagkat inaawitan ko ang sanggol sa aking sinapupunan. Ang nararapat sa'yo'y kamatayan! Tatlong pagsubok ang nais kong ipagawa kay Amaya. At ang unang pagsubok, nais ko na magpaulan ka sa puod na ito.